tayo aalis dito. Gagalitin ko ang kapatid ko at ang papa ko. Pinasok ni Divina ang silid ni Don Julio kasama ang kanyang mga tauhan. Bigla nilang pinaghan ang ilan at magkalat ang takot sa buong kwarto. Nakita ni Don Julio si Divina at galit na tinawag itong traidor. Matapang namang hinarap siya ni Divina, iginiit na binabawi lamang nila ang parte na sa tingin nila ay nararapat sa kanila. Isang bagay na hindi nila nakuha dahil sa pamumuno ng apo ni Don Julio na si Tanggol. Nagkagulo nang dumating ang mga pulis at nahuli ang grupo ni Divina. Samantala, mabilis na binitbit si Tanggol ng kanyang mga kasamahan upang makatakas. Natanaw ni Divina ang pagtakas at humingi ng tulong, ngunit hindi na pinayagan ng mga kasama ni Tanggol na bumalik pa ang binata. Takot na baka malagay sila sa mas matinding panganib. Naaresto si Divina at wala na siyang nagawa kundi sumama sa mga pulis. Sa labas, dumating si Ramon na buhat-buhat ng mga medik matapos barilin ni Rigor. Pagkakita ni Don Julio kay Ramon, agad niyang sinugod si Rigor at kinumpronta ito sa ginawa. Mariin naman ang mukha ni Rigor habang galit na pinatahimik si Don Julio at inutusan ang mga tauhan na dalhin ang matanda sa presinto. Maya-maya, lumapit ang isang pulis at iniulat kay Rigor na nakatakas si Tanggol kasama ang kanyang mga kasamahan. Nabigla si Rigor, hindi makapaniwala kung paano nangyari ang pagtakas. Samantala, nakarating si Tanggol sa lugar kung saan nagtatago sina Fatima. Dito agad niyang ibinahagi ang nangyari. Nalaman din ni Fatima ang bigat ng sitwasyon at ipinaalam kay Tanggol ang kanilang desisyon. Lumikas na lamang patungo sa probinsya at mas mabuting sumama na rin siya upang makaiwas sa panganib. Ngunit mariing tumanggi si Tanggol. Buo ang kanyang loob na hindi aalis at sa halip ay ipaghihiganti ang kanyang kapatid at ama. Sa kanyang paninindigan, malinaw na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapabagsak ang mga gerero. Nauwi sa matinding kaguluhan ng araw na iyon sa loob at labas ng tahanan ni Don Julio. Mula sa marahas na pagsugod ni Divina at kanyang mga tauhan hanggang sa agarang pagdating ng mga pulis, bawat sandali ay naging labanan para sa buhay matapos ang tensiyosong komprontasyon kay Rigor. Patuloy namang gumagalaw si Tanggol upang iligtas ang sarili at ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng takas, nagpasya ang kampo ni na Fatima na lumikas papuntang probinsya upang makaiwas sa lumalaking gulo. Ngunit nanindigan si Tanggol na hindi siya aalis, hindi pa tapos ang laban para sa kanya. Buo ang kanyang loob na ipaghiganti ang sinapit ng kanyang ama at kapatid at harapin ang mga gerero hanggang sa huli. Nagtapos ang gabi na may kasamang pangakong gantihan at patuloy na tunggalian, iniwan ang tanong kung gaano pa katindi ang susunod na hakbang ni Tanggol at kung anong kapalaran ang naghihintay sa pamilya Montenegro. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.